Araw-araw, eksaktong alas 6 ng umaga, pumapasok sa maliit na panaderya si Mang Ruben. Medyo kuba na, mabagal maglakad, at laging may dalang lumang wallet na halos punit na ang gilid. 2 pandesal po ulit? Tanong ng tindera si Leah, nakabisado na ang paulit-ulit na order nito. Tumangulang si Mang Ruben. Walang dagdag na salita. Walang kwento. Kukunin niya ang 2 pirasong pandesal, magbabayad at aalis. Araw-araw, ganun. Isang umaga habang palabas si Mang Ruben, nalaglag ang wallet niya sa sahig nang hindi niya namalayan. Kaagad na pinulot ni Leah para ibalik. Pero bago pa siya makatakbo papunta sa pinto, kusa itong bumukas. At doon niya nakita ang lumang litrato. Isang babae. Nakangiti, may hawak na sanggol. Halatang luma ang kuha, kupas, at halos mabalatan na sa tagal. Nang makita iyon, biglang huminto si Mang Ruben sa pinto, hinahanap ang wallet. Paglingon niya, nakita niya si Leah na hawak ang larawan. Saglit siyang natigilan, para bang may nabuksang sugat na matagal na niyang tinakpan. "Siya ka na, Mang Ruben, hindi ko sinasadya," mahina at maingat na sabi ni Leah. Ngumiti ang matanda pero may lungkot sa mata. "Wala yan, Hisha. Matagal na yan." Kinuha niya ang wallet pero hindi agad isinara. Tila siya mismo ang nagpasya na panahon ng magsalita. "Kita mo't yan?" Turo niya sa larawan. "Yan ang asawa kong si Mila at ang anak kong si Tomas." Napakunot ang noo ni Leah. "Matamis po ang ngiti ninyo sa litrato, Mang Ruben." Tumango ang matanda. "Oh, noong araw." Nagpatuloy siya, mabagal pero malinaw. "Noong bata pa si Tomas, mahilig kaming bumili ng pandesal tuwing umaga. 2 para sa akin, 2 sa kanya. Si Mila naman ang naghahanda ng kape. Sa mesa kaming 3 buo. Humigpit ang hawak niya sa wallet. Pero isang araw, may nangyaring aksidente. Namatay ang asawa ko. At ang anak ko, sandali siyang natigilan, napatingin sa lupa. Lumaki sa ibang kamag-anak. Hindi ko na siya nakuha. Hindi ko na siya nakita ulit. Tahimik ang paligid. Naririnig lang ang pagbuga ng oven sa likod. At mula noon, patuloy ni Mang Ruben, araw-araw akong bumibili ng 2 pandesal. Isa para kay Mila at isa para kay Tomas. Kahit hindi na sila umuupo sa mesa ko, napakahirap po siguro, mahina at may pag-unawa na sabi ni Leah. Tumango siya. "Oo, pero sa 2 pandesal na yan, doon ko nararamdaman na hindi ako nag-iisa." Tahimik, malamlam, ngunit puno ng alaala. Binigyan siya ni Leah ng bagong pandesal. Malambot, mainit at dagdag mula sa kanya. "Para po kay Mila at Tomas," sabi niya. Ngumiti si Mang Ruben, hindi ngiting masaya, kundi ngiting may pasasalamat at kaunting paghilom. At mula noon, bawat pasok ni Mang Ruben sa panaderya, hindi na siya basta suki. Siya na ngayon ang matandang lalaking nagdadala ng isang kwentong hindi malilimutan, nakatago sa isang lumang wallet, at hindi pa rin bumibitaw sa pamilya niyang mahal niya ng higit sa buhay. Moral na aral. Ang kwento ay nagtuturo na ang tunay na pag-ibig ng pamilya ay hindi nawawala kahit lumipas ang panahon o maghiwalay ang landas. May mga sugat na hindi na gumagaling, pero may mga alaala na nagbibigay ng lakas para magpatuloy. Si Mang Ruben ay patunay na ang pagmamahal ng isang magulang ay panghabambuhay at minsan, kahit wala na ang taong mahal natin, pinipili pa rin nating alalahanin sila sa mga maliliit na paraan. Tulad ng 2 pandesal tuwing umaga, tinuturuan din tayo ng kwento na ang bawat tao ay may dalang kwento. Minsan tahimik lang pero puno ng sakit, pag-asa at pagmamahal. Kaya mahalaga na maging mahinahon at mabait sa bawat taong nakakasalamuhan natin. Hindi natin alam ang bigat na dala nila. Sa huli, ipinapaalala ng kwento na hindi nasasayang ang pag-ibig na ibinahagi natin kahit hindi na yon nasusuklian o napapalitan. May kapayapaan sa pusong marunong magmahal ng tapat. Unang Korinto 13, tapat. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Hindi nawawala kailanman. Ang talatang ito ay perpektong sumasalamin kay Mang Ruben. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kumupas, hindi nabawasan, at hindi nagwakas kahit lumipas ang napakaraming taon. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop, ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, magkomento, ibahagi, malaking tulong na yun sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!